first time mo mag-kill lang sobra na hindi mo alam gagawin. So, yun yung pinaka-essence nung joke na, tangina ako, kopyahin nyo na nga lang. Hindi nyo pa magawa. Yung namin dati sa school, yung restroom namin, ang laki nung siwang nung pintuan. Si Socrates, putya, baliw yan daw dati. Nag-gather lang siya ng random na tao, tapos sinasabi niya, napansin nyo ba yung mga ganito, ganyan? Pero ibig sabihin, kung baliw ang tingin kay Socrates nung mga panahong iyon, sa malay mo, yung mga taong grasa ngayon, sila yun. Highway hanggang Skyway, walang preno ang saya. Kwento't kulitan, sumama ka na. Mga viral na bida dito nagtatawanan. Hosted by James Karaan and Nonong Balina. Dito lang sa Fast Lane with VinFast. Nandito na naman tayo sa isa na namang episode ng Fast Lane with VinFast. At katulad ng pinangako namin sa inyo na lumampas tayo ng 50 viewers last episode. Kaya meron tayo ulit. Pero hindi yata natin masyadong na-promote ang VinFast. Kaya may bantay tayo ngayon. Sino ito? Ito si Jade kasama natin from VinFast Asiana. Kamusta ka naman, Jade? Okay na okay po. Ilang taon ka nang nagtatrabaho dito sa VinFast? Simula nung nag-start po si VinFast dito sa Pilipinas, June last year po. Siguro, 1 year kita rin. June pa pala, kala ko this year lang tong VinFast. Last year pa po. Last year pa pala. So at least ngayon, nalalaman na natin na mayroon palang panibagong brand na sumusulpot ngayon dito sa Pilipinas. Ngayon, itong dinadrive natin, anong model ito? Yan, mababangga pa tayo. May kasalubong tayo. May kasalubong tayo. Bakit naman ganito tong parking dito? Yan. Wala nagsasabi kung may kasalubong. Oo. Diyan na lang natin malalaman, surprise. Pero maganda, na-detect ni VinFast. Sabi niya, gago ka, meron! So, atong model na to, ano to? Ito po yung namin, kumbaga parang top of the line na BF6. Ito po yung BF6 Plus. Wow, parang iPhone. Yes. Parang Pro Max, may Pro Max pa ba? Siguro po, meron. Anong mga features nitong VF6? So anong VF6 po kasi namin is dalawang variant. So yung isa po is, ito nga po, yung VF6. So si VF6 po, mas advantage siya. Mas marami siyang features. And then when it comes to, tawag po dito sa kanyang horsepower, 201 horsepower po. 201? Yes po. 201? Yes. Ito. Woy! Ito yung 1 pa lang yun. 1 pa lang, wala pa yung 200. So, tapos, ano pang, ito, ay nakita mo. Ang isa rin pong advantage ng Plus is meron po siyang 360 camera. Yes po. And hindi sabay tayo kasi na-amaze tayo dahil pag nililiko ko o magsisignal ka, lumalabas dito kung may tatamaan kang taong grasa. Talagang taong grasa ba yung nakikita? Sige nga, ligo ka nga. Tingnan natin kung may makikita. Ayan ligo ka dyan. Ayan, tingnan natin. Meron nga Meron po. Labas yung bututo. Gago, one way to. Ay, one way ba yan? Okay. Ito ako dumaan kanina eh. Okay lang daw. Meron tayo ka na dito. Ayan. Bukod sa 360 cam, ito ba laging automatic, pwedeng i-disable yun o talagang nandyan niya? Talaga nandun po talaga. For safety no? Yes po, for safety na rin po. And then, isa na rin po yun sa pinaka-tawag po dito, kasama sa safety features, kasi nga po dito sa atin, sa Pilipinas is maraming talagang kamote, yung mga bigla-bigla na lang sumusulpot. Galit ka sa kamote. Kaya naman. Kaya naman talagang masasabi mo na ang BF6 ay ang
Smooth and durable performance for every journey. Journey ka lang sa baba. Kasi nagdadrive ako. Tsaka meron po siyang tinatawag kami na forward collision warning po. So yung forward collision warning, Anong ibig sabihin nun? yun po, kapag halimbawa tumatakbo po kayo, and then kapag halimbawa mayroong nasa harap, and then kapag nasesensya na hindi pa rin kayo nagpipreno, then kulang pa rin yung brake nyo, automatic siya, nag-brake siya. Gumagano. Pwede ba nating subukan ngayon? Gumagano na yung sasakyan. Ang mga sa loob ng makina na to, si Roderick Paulate. Mababangga! So, pagka hinto siya ng kusa. O ngayon, meron Yung tipo, tayong nasa tapat mo. Subukan natin. Subukan natin. Banggain na. Kinakabahan siya. Kinakabahan siya. Nakasanadyo dito eh. Nakasarado ba yan? Hindi po, open po yan. Okay. Meron kasing cone eh. Oo. Hayaan mo na yung cone na yan. Tingnan natin. Na yan. Kasi may cone, pati yung cone, madedetect yan. Sige nga. Kapag hindi po, kasi yung na-detect niya, mga sasakyan, mga ganun, sa mga obstacle. Okay lang naman yan. Buhay pa tayo dyan. Pero pag ganun po kasi, hindi talaga siya totally nahihinto talaga. Kumbaga parang mag-a-alarm din siya tapos unti-unti lang. Kumbaga parang kailangan niyo po rin talaga siyang i-brake ng pala. bukod doon, ano pa ang ibang mga features? Meron po siyang lane keep assist. Kapag halimbawa kung nawawala kayo sa linya, lalo na kapag halimbawa umuulan, nasa skyway kayo, kumbaga parang siya mismo, iaanin niya po kayo sa system mismo dyan, sa infotainment. May lalabas po dyan. Tingnan mo, wala ka sa linya. Hindi na lumalapad. Nakatanga sa linya. Sige. So, saan lalabas? Pag halimbawa pong mabilis kayo, sir, kapag So pag maganda hindi nyo na masyado. yung pag halimbawa pong mabagal lang din po. Katangahan mo na yun kung mabagal ka tapos wala ka sa linya. Di ba, iniiwasan ka na niya sa mga kamote, iniiwasan ka pa niyang maging kamote. Oo nga. Maganda tong BF6 ha. Yun dapat ang bagong slogan nyo. Iwas kamote, huwag maging kamote. Ang ganda. BF6. Smooth and durable performance for every journey. Kabisado natin ha. Kasi hindi tayo mababayaran. Tapos meron po rin siyang adaptive cruise control. Kumbaga pag halimbawa long drive, so pwede niyo siyang iset minimum of 40 km yung speed po niya. So pag halimbawa sa long drive, hindi na kayo mga ngawit kapag halimbawa nakaapak sa accelerator po. Okay. Pagka pwede mong bitawan yung accelerator mo? Yes po, pag naset na po yun. Okay. Manicure ka muna, pedicure. Pwede ka pumunta muna sa backseat. Ikaw muna dyan. Ay, mababagga tayo. Fetal position. Ano pa? Meron din po tayong dito sa VF. Ito po kasing VF's tawag dito. VF6 Plus is front wheel drive din po siya. So kahit sa kasi unang mga safety po kasi sa mga sasakyan is mas maganda yung front wheel drive para maiwasan yung pangga. And then also, ano ba yung brakes niya? Yes po. Mas kakagat kapag sa front wheel. Ang brake pa nito ay disc brake parehas. Disc brake po, sir. Malakas ka. Ano pa? And then yung sa yung other ADAS features po kasi nito, yung may mga auto high beam po siya, ganun kung halimbawa nasa madilim. Talaga? Yes. Nakakatulong yun dahil Sinisenyasan ko lang, isang kamote. Sa panggamote. Sa pag-ikot. Ay, maganda yung yung high beam na Ina-adjust niya. Pero paano yun kasi syempre pag nag-high beam ka, nakakahiya din naman sa mga kasalubong mo. Lang po siya, nag-operate lang po siya kapag halimbawa dadaan po kayo sa madilim talaga. Kumbaga parang sa inyo po rin, for your safety na rin po talaga. Siguro yung makakasalubong niyo is maunawaan din ng mga kasi nga, yung dadaan niyo para sa madilim din. Magkano itong VF6? Ito pong VF6 po namin is, yung Blast is 1.6 pep. Gaano ka spacious to hanggang doon sa likod? Ang space po kasi nito, sir, magmula sa yung trunk capacity po kasi nito is around check ko lang, sir, yung Well, syempre, kunyari, just in case na gagamitin to for kidnapping, di ba? Kaya ba sa trunk? Kaya ba sa trunk? Ilan ang kaya mong kidnapin sa trunk? Ilang bata? So yung niya, sir, nasa 1576 po, 1,576 yung kanyang weight capacity. Weight capacity. So kaya yung mga
Mang-kidnap ng mataba. Liters po. Kasha, sa likod. So, dito, ang maximum capacity 5. 5 po. Oo. Meron ilang clown? Siyempre, di ba? Oo. Yung mga isa-isa lumalabas, alam mo yun? Oo. 5 regular na tao, pero 100 clown ang cash. Nagugulat yan, dami lumalabas. Oo. Pero nakabukas pala yung kabilang pinto, kaya paulit lang. Magic reveal. Ang ganda. Yung sa 1.6 million na to, mas maganda na kasi high-end ba ito. Tapos, safe pa, ang dami pang safety features. So, nag-focus talaga ang VF6 sa safety. Safety features po. Hindi mo mabibili ang safety. Walang presyo ang safety. Yun ang binabayaran mo. Pero dito sa Bill Pass, may 1.6 million pesos ang presyo ng CSP. And then yung kilometer range po nito for full charge po is nasa 460 kilometers po. Mga ilang yun? Hanggang Baguio, no? Mga Baguio. Baguio po. Tapos, Gano'ng katagal? At saka malamang 8 years din ng battery warranty. ang battery warranty po nito, 7 years sa vehicle po and then 10 years na po. 10 years na po ngayon sa yung warranty yung battery warranty. It's a news, bago yan. Yes. Kasi 8 years na sinasabi natin nung nakaraan. 10 years na pala. Ilago na po nun. Sulit na talaga. Ito po kasi bagong labas lang din po, kakalabas lang din po namin. VF6, kumbaga parang ilang buwan pa lang din. Then kasi yung mga nauna po kasi sa amin, yung mga VF3, mga ganun, VF3, 5, tapos ito nga po 6, tapos 7, tapos 9. Iba-ibang experience kada model no? Iba naman yung VF7 na dinrive natin nung nakaraan. Ito naman VF6. More on safety. Yung VF7 more of luxury. Yeah. Power din. Maraming salamat, Jet. Sir. Ang daming features ito. I-try nyo. I-test drive nyo para mas malaman ninyo ang kagandahan at kung gaano ka-smooth ang ride. VF6. Kung mga nasa south kayo, marapit kayo sa MOA, lapit na kayo dito, meron sila sa Asiana. Saka yung sa amin po, yung pinaka-perks sa amin pag bumili, may free charging. Kapag pumunta kayo ng Cavite. Diba? Yan. Oo nga. Yan, dumang kayo sa mga nila kung kinakabahan kayo sa mga charging, di ba? Maraming salamat, Gabe. Makakababa ka na. VF6, punta lang kayo sa inyong nearest branches ng VinFast at i-test drive nyo na ang bagong model ng VF6. Lalo na itong VF6 Plus. Ang tanong ko lang, paano bubuksan ng pinto? Ito po, sir. Sorry. Dito? Ayun po, yun. Ito? Yes po. Hindi, ikaw, paano dyan? At kaya maman lumabas? Bukas na, nakabukas na. Okay. Sige, ayan na. Hindi ka kasi tumitingin sa monitor. Yun ako. Oo nga pala, ang laki-laki ng monitor, di ko Tapos pag papatayin po to, kailangan po nasa labas kayo parehas. Wala na pong tao talaga sa labas. Sa loob. And then, ilalak lang po. Through the, Yes. through the key lang. Kasi usually po, di ba, yung mga car, kapag pagpalabas pa lang tsaka papatayin. Dito po, pag nasa labas ka na, lalak mo lang, automatically, mamamatay na siya. Sige. Hindi mo siya. Sige. Okay, sige. Makakababa ka na para may takas na namin ng VF6. Salamat! So long, sucker! May bago na tayong kotse. Pero may bago tayong good. Okay na yung guess natin. Okay na, oo. Tara. Tara. Ay, may papasok na pala. May bago pala tayo, hindi pala. Surprise sa inyo to. Oo, yan. So, Andito po ngayon, kasama natin. Yan, papasok. Hello! Ang panga ng Comedy Manila. ang pangat ng Comedy Manila. Ang Tony Gonzaga ng Comedy Manila. Ayun ba yun? Ay, gusto pa nga. Kasama natin, Lilad Lim. Hello! Naka-gray pants. So, grape. If di nyo nakikita, gray pants, kasi tinernohan ko yung t-shirt ni James. Oo nga. Oo Blackin na nga, no? Kala ko, magpapabakat ka eh. Aba, terno-terno para tayo. Ang natin, sasakyan natin ngayon, gray and black. Oo. Ako naka-black. Ay, ikaw, gray and black ka rin. Oo. Ito, first time mo bang sumakay sa electric car? Hindi naman. Pero first time ko sumakay sa gantong kotse. Sa VinFast. Pero ito, mararamdaman mo ngayon ng difference. At least meron kang, comparison kung ano ba ang mas maganda. Ngayon, mamaya malalaman natin kung alin ba ang mas magandang Pang ilang kotse nyo na bang dinrive to? pangatlo. Pangatlo. Tapos Pero iba-iba? Iba-iba. Iba-iba yung mga features niya. Yung una, BF5. BF5. Tapos BF7. Itong BF6, ang isa sa mga feature nito, kasama mo yung nagde-demo. Ibinaban. Yung pala yung lumabas. Ibinaban namin. Wala, pasahero nyo lang yan. Kamusta, Lilad? Wala kang ginagawa ngayon, no?
Puro hosting tsaka corporate gig. Puro comedy tsaka podcast. Yun lang. Mapunta tayo dun sa full-time kasi full-time comedian ka na, di ba? Nag-start ako January. Umalis ako sa pagiging creative director sa advertising. Kasi gusto ko, wala akong pera eh. Kaya, Yun ang motivation. Yan ang motivation. oo. Paano mo, Reverse motivation. sino nag-joke sa'yo na fuck you, office? Ako lang talaga eh. Oh. Tsaka hindi ko na kaya yung stress. Feeling ko pag tumagal ako dun sa industry na yun, patay na ako in 10 years. Kaya, bakit? Anong klaseng stress yung na dudulot mo? Na nangyayari sa'yo? Puro overtime tsaka mental work. Pag mental, mas nakakapagod sa akin yung sakit sa ulo. Every week ang hospital halos. Talaga? Every time. Hina mo naman. Hindi Bakit ako. mo na yung problema? Ano bang work mo? Construction ka ba? Arawan. Ano bang work mo? Advertising. Creative pasok. director. Pasok. Creative director ka na. Anong pasok mo? Pasok ay 9 a.m. hanggang magdamag, hanggang hindi pa kontento yung kliyente mo. Kailangan sa buong araw na yun, kailangan satisfy mo Kasi siya. may deadline ka eh. So, mga commercial na hinihingi, mga script, mga ganyan. Pag hindi pa sila satisfied, uulitin mo. Kahit yung deadline, same day pa rin. Yun, ganun ka-hassle. Until now, ganun pa rin ka-hectic ang ad agency. Kasi dati, di ba, may mga nababalitaan tayo, mga namamatay mismo sa office. Totoo yan. Either sakit or mental health issue. Pero yun, parang kadalasan stress talaga, pagod, physical, tapos puro yung kakainin mo pag overtime, di ba? Puro pizza, mga ganyang Mga sa company. Yung pakain. pakonsuelo. Anong pizza ang paborito mo? Yung basta libre pwede na. Ako din naman. Pucha ako, namimili ako, yellow ka. Libre na yellow ka. Dati kasi mas mahal yun kaysa sa di ba? Pizza Hut eh. Tapos minsan pag Pizza Hut pa yung yung pan pizza lang yung ibibigay, wala pang Makapal. crust. Oo. Parang yun ata yung yung kunyari kung paano ka binavalue ng isang kliyente kung ano yung pinapakain sa inyo. Sa brand ng pizza. Sa brand ng pizza, di ba? Tangin na kung yellow cup, talagang puta, dapat dito ka sa akin. New Year's finest dapat to. Oo. Tapos may chicken wings, no? Sa gilid. Dapat may ganun. Tsaka Charlie Chen. Tsaka walang card dun eh, sa yellow cup eh. Oo. Pag sa Shakey's, merong Shakey's card. Tapos, syempre, dalawa yon para lang makatipid. Pero pag yellow cup, pag dinamihan nila yung order, Alam mo, mayaman eh. dati meron kami noon sa company, merong vendor na nagpakait. May malaki activity yon para magdamagan kami. Pina-order niya yung isa. Sige, order na yung isang database administrator. Sige ko na umorder, pinabayaan niya. Puta ka na, pagdating ng below, 25K. Ilang pizza yun? Kumakain kami ng 3 araw na yellow cup. Tangin mo. Tangin na tayo mo nun, may sarili ng pepperoni. Kasi nung sa amin, talagang pag may mga ganun, talagang burautan talaga din kami. Pag IT, buraot din eh. Pero may malalaki budget ng IT. Kaya nga, doon lang bumabawi. Kasi walang OT. Walang OT pay. Kayo, may OT pay naman kayo. Depende sa ahensya. Yung iba, nagbabayad. Yung iba, pinabaliwala na lang kasi normal na everyday ganun eh. Tapos tatanungin ko, questionin pa, ba't ka nag-OT? Malamang, ayaw pa tanggapin ng kliyente yung mga gusto mong ihahing ID. Paano yun? Kailangan may pakita kang kuweba. Parang timesheet, ganun. Na parang, ba't ka nag-overtime? Pero ang problema niyan, pag sinabi mo yung totoong dahilan, magre-reflect yun sa performance mo. Oo, kasi ba't di mo ginawa na? Di ka pala efficient eh. So, yung iba, hindi na lang kinakount. Ang nangyayari, hindi na bibigyan ng overtime. Di ba, binigyan na si Santi ka.
Hindi naman. Kasi hindi ka efficient eh. Oo. Kaya pala overtime lag. Ako yung dahilan, boss. Ano ba ang mga physical manifestation sa'yo nung sakit? Madami, migraine number 1. Vertigo. Ilang taon ka na muna? Para Wait. maramdaman mo yung ganyang karaming sakit. 29 ako ngayon. Oo. Pero nag-start ko siyang maramdaman mga 26, ganyan. Pucha, Maaga. Migraine? Oo, Mga vertigo. Lagi namang binapan na yan. Lagi namang... Yan yung pinakamaraming Oo. excuses Ang sa dali ng letter. Either pag nagamit mo na yung migraine, susunod niyan, diarrhea. Oo nga eh. Alam mo, feeling ko yan yung mga karma natin ng bata na pag sinasabi natin sa Ay, magulang bakit natin, ito uyo. Takin mo. Vertigo ka paglaki. Tsaka hindi ka pwede pumasok pag diarrhea na eh. Alam nila, okay. Yan yung ultimate excuse eh. Kasi magtatai ka eh. So, tissue sa school? Wala. Walang bidet sa school. Swerte mo na kung ang school mo may bidet. Sa inyo ba yung school nyo may bidet? Wala. Putang na. Wala. Flash nga, wala eh. Oo, totoo nga. Diba? Totoo. Sandalan nga, wala eh. Kahit yung seat cover, wala yung Basic na lang yun. Kahit man lang sumandal ka, kahit man lang yung taing-taing ka na, tapos yung, di ba gano'n ka tumae, tapos gusto mo lang magpahinga ng konti, sandal ka konti. Wala! Yung namin dati sa school, yung restroom namin, ang laki nung siwang, nung pintuan. Yung makikita ka. So pag nakita na may jumejebs, pagtitripan talaga eh. Shit. Oo. Kaya high school ka. High school. Tapos kaya jumejebs ako sa clinic eh, kasi walang estudyante pwede mambuli sa'yo dun. Tsaka maganda yung yung mga restroom ng mga clinic. Kala ko maganda yung nurse eh. Maganda nga yung Ari ka. Hindi. Maganda yung nurse niyo. Parang 50 plus na siya eh. Pero maganda. Taihan mo ay clinic. Ako taihan ko, library. Oo. Doon tahimik, no? Oo. Tain mo lang yung marininig. Kung wala man tissue, daming encyclopedia. Takin na, no? Isa lang yung pinupunitan mo. Oo, wala namang gumagamit ng V. Wala namang gumagamit ng letter V. Masakit yun. Oo nga, no? Crusty pa. Takin na, nagka-idea yung mga nanonood sa atin, no? Sakay ako na pwede tumahin ng library. Kunin niyo yung encyclopedia, wala nang gumagamit na may Google na eh. Oo. Oo nga. Yung big book of knowledge. Oo. Dati meron pa nun dati, Encarta. Oo nga. Oo nga. Para kala mo, yun na yung Google mo, nasa CD. Nagkaroon ng app yun, di ba, James? Oo. Sa computer. Oo. App or may CD ka, install mo sa... Install mo. Oo. Yung knowledge mo ay limited lang dun sa binili mo. Oo. Kasi i-update mo eh. Oo. Pag may mga ganun, yung iba minsan nakikiresearch pa sa bahay ninyo eh. Oo nga, Nong. Tama. Kunyari, kung wala kang Encarta, pupunta ka pa din sa classmate mo na merong ganun. Pati, gonti lang ang classmate mong may printer. Siyempre. Mm-hmm. Oo. Dati, Mayayaman lang. ikaw ba yung printer mo nun, naranasan mo pa yung ikaw yung magpapalit ng... Ay, yung ink? Oo. Pagkatapos, ang dami mo. 5 days kang may ink sa kamay. Parang ka napusitan eh. Oo. Tsaka ang hirap tanggalin talaga yung ink sa printer. Siyempre, kaya nga siya ginagamit na sa documents eh. Kung mabilis mabura yun, di sa akin ginamit yun. Fade agad. Pero parang ka na, ang tawag dito, tapos ka na dun sa Senado na sa Oo nga eh. Dito na tayo, parang pwede tayo pumasok dito. No? Rally? O, 3. Tara, rally tayo, 3 lang oh. Oo. Tangin na, baka tapos binuwag pa tayo ng isang bombero. Mas kapansin-pansin nga yun pag 3 lang kayo eh. Paano ba? Ito ngayon, nung umalis ka sa stress. Ngayon sa comedy, kumusta naman? Ay, hindi, na muna. May migraine pa. Sige, marami pa pa. Malaki pa sakit. Sige, mamaya. Ano pa? Ano pang, kasi ako, kung ako boss mo, migraine lang yan. Oo. Naranasan na ng ibang tao yan eh. Pero kasi pag ikaw na yung yung vertigo kasi yung malala eh. Yung tipong, akala ko lumilindol sa office. Tapos hindi mo mararamdaman yung kalahati ng katawan mo, babaksak siya. Yun yung nangyari sa akin. Parang, okay naman ako, hindi naman ako pagod. Yun pala, accumulated stress ang tawag doon.
pag nagka-vertigo ka. Gumagawa ka na. Oo, ni-research ko yan eh. Ikaw lang ang Hindi. Oo nga pala. Self-diagnose lang pala yung gano'n, ano? Pero yung sakit na yan, tumatagal yan. Oo, Tumatagal yan. sobra. Ano siya, ang nakakainis doon, hindi mo alam kailan siya aatake. Pwedeng nasa bahay ka lang, pwedeng normal day at work. Pagka tinamaan ka na ng vertigo, paulit-ulit na daw yan. Ever since ba to na mula pagka-graduate mo, ahensya niya? Oo, kasi pre-law ko dapat eh. Dapat mag-lawyer ako. Nag-philosophy ako. Tapos, ayoko pala magbasa ng libro. Kailangan pala magbasa ng libro pag lawyer. Ganun pala yun. So, yan talaga. So, Hindi mo naman pwedeng stock knowledge lang yun. kala ko pwede internet lang eh. So, Napanood ko po sa YouTube. Article 37. Tanga, walang ganun. Pero tinesting mo. Oo, in-exam ko yung sa UST. Interesting ko yung law exam. Hindi ko tinapos. Kalahati pa lang. Tinupi ko na yung booklet. Tapos sabi ko pa, hindi ko kaya mag-lawyer. Hulaan ko. Naka-migraine ka. Oo. Sabi ko, ma'am, pwede bang next time na lang to? Ako yung unang tumayo eh. Akala nila tapos na ako. Ano ba yung exam sa law? Essay, lahat pa yun? Hindi. May kinalaman sa, kung ano yung natutunan mo sa pre-law, general knowledge nun. Kailangan mataas yung makuha mo para alam nilang kaya mong mag-keep up sa laws. Anong mga subjects sa philosophy? Kasi Kasi ako nagkaroon ako ng sa first year ko, Philo 1. Introduction yun. Introduction na yung mga logic yun. Yan. Logic, anthropology. So maraming sanga yung philosophy. Kasi nalaman ko lang din, yung ComSci pala ay pre-law din. Kasi nga, parang tungkol din sa logic, kaya marami ring stand-up comedian na galing sa IT, galing sa, katulad mo, pre-law. Kasi logic yung pinag-aaralan. Reasoning, tine-question mo yung mga bagay-bagay. Ang comedy, tine-question mo yung mga usual na mga bagay-bagay na usual na kala ng mga tao normal lang. Oo, ganun mismo yung ginagawa nila, James, yung mga unang philosopher, sila Socrates. Nag-open mic sila sa daan. Anyone here na alam mga na naniniwalang flat ang mundo? Ako lang. So, ganun siya. Si Socrates, putya, baliw yan daw dati. Oo, like nag-gather lang siya ng random na tao. Tapos sinasabi niya, napansin niyo ba yung mga ganito, ganyan? Pero ibig sabihin, kung baliw ang tingin kay Socrates noong mga panahon ngayon, sa malay mo, yung mga taong grasa ngayon, sila yun. Oo, sila si Socrates. So magme-make sense pala. Kailangan lang nilang gumawa ng libro or something, no? Bigyan mo ng... Hindi, brief muna. Kailangan muna. Kung ano, mga panahon pa yan. Anyone here, kung may brief kayo? Ayun naman si Socrates, labasan naman yung... Mag-brief ka muna! Bago kami sumama sa'yo, mag-brief ka muna! Walang credibility eh. Niniwala. Ayun din ba ang naging gateway mo papunta sa stand-up? Oo. Ang weird kasi tatay ko, pre-law din, philosophy. Walang brief eh. Yun din minsan. Philosophy din siya. At mahilig din siya sa stand-up. So parang nag-groom ako into liking philosophy tsaka stand-up. So kaya eto ako ngayon. Stop over muna. Makipagtawanan at kulitan. Biyaheng highway hanggang skyway ang saya. Kasama sina James Karaan at Nonong Balinan. Dito lang sa Fast Lane with VinFast. Sino ang... Sobrang idol mo ba yung tatay mo? Oo. Idol kita. Bakit mo? Kaya na. Bakit mo siya naging idol? Ano yung mga nakita mo sa kanya? Nakakatawa kasi siya eh. Parang pag nung bata kasi ako, pag nakakatawa ka, ang galing mo sa paningin ko eh. Na parang talaga na nakuha mo yung ganong reaction sa mga tao. Aware ka na nung bata ka na mga ganon? Yung bibilib ka sa mga... Sobra. Tuwan-tuwa ako sa
Yung Bulagaan dati, naalala nyo? Oo. Sila Vic Soto, ganyan. Tuwan-tuwa ako pag Bulagaan na, tas si Jose, pag nagkikill siya ng live, Oo. tuwan-tuwa ako sa mga ganun. Kasi yung, alam mo, ako naman, ang nakita ko, na ang ganda ng mga pinagsasabi. Si Vice ganda. Dati, yun yung una kong experience sa stand-up comedy eh. Nanood ako ng Punchline sa Quezon Ab. Tapos, yung mga sinasabi niya, sabi ko, kasi hindi naman totally, si Vice eh, na Material. drag, na yung slapstick. Meron siyang material na lagi niyang piniperform kapag in-introduce siya. Kasi ganun eh, sa mga hindi nakakapanood ng ganun. Yung una ko experience dun, pag sumampa na yung, kunyari sila Chocolate, yung prime time, yung mga headline, kung sa mundo natin. Pag sumampa sila, kakanta muna sila, tapos tsaka sila magmo-monologue. Kanya-kanya sila. Kanya-kanya sila. Okay. Isa-isa? Oo. Isa-isa silang sumasampa. Hindi katulad Yung ano lang, tubo na agad. Yung yung headliner lang. Requirement yung kanta, no? Oo. Kasi, ang tingin ko dyan sa Pinoy kasi kailangan nila ng masulit yung binayad. Oo. Package ka talaga. Parang ganun. Kaya nga naiinis ako minsan pag kanya nagkatatanong sa atin ng ticket, consumable ba yan? Buti nga nawala na yung masyado yung ganun eh. Pero totoo, dati maraming ganun. Oo, Parang dapat sulit yung Pero siguro kasi dahil nga nakakapanood na sila, nasasabi na rin nila na kahit na walang kanta, yung talagang mismong set lang talaga na entertainment, no? sulit na ta. Mm-hmm. Yung kanta kasi pampakapal. Pampakapal ng Dagdag minutes. Dagdag minutes ng Okay. So, lalo kung magaling ka pa. Oo, tsaka wala silang oras eh. Ang time nila is 9 p.m. hanggang 4 a.m. So, kailangan nilang bunuin yung Grabe, no? buong oras na yon. Every night? Ang headliner nila hanggang madaling araw. Magpapakita yan ng alas 12. So merong pang after nila, merong pang susunod. Oo. Tapos, pagka parang ang nakita ko nung naobserbahan ko sa nila, sa yung flow ng program nila. So, yung mga up and coming muna, magbabanteran-banteran, kantahan, hanggang sa pamparami ng tao. Parang same lang din sa ginagawa natin sa shows. Pag dumami na yung tao, by the time na 12 midnight na, papasok na yung prime comedian nila. Sila Vice yan. Sila Vice, sila Ate Gay, sila Chocolate. Tsaka ramdam mo yung crowd work ni Vice sa Showtime talaga eh. Bubuhatin talaga niya eh. Oo. Malalaman mo rin talaga na talagang premyado or veteran yung comedian. Hindi siya titigil hanggat Ito hindi mapatawan. May parang mas lalo pa siyang nadya-challenge pagka walang reaction hanggang sa makuha niya yung gusto niya. Oo. Ano ba yung pinakamaano na sa'yo, Leland, na pinakamalaking tawa na nakuha mo? Pinakamalaking tawa. Pinaka-kill na... Grabe. Naalala mo pa? Oo. Ano yan? Show ni Red sa PMCS, sa Circuit Makati. 2023 yata. So, kinuha ko ni Red na opener. Back-to-back shows kasi yun. Yun yung nagpo 4 p.m. Tapos 7 p.m. show. Oo. So, kinuha ko pareho kinuha. Tapos, sobrang... Alam mo yung first time mo labasan? First time mo mag-kill lang sobra na hindi mo alam gagawin. Parang tangin na, ito pala yun. Uy, iba to kung magsasalita ka na ba ulit. Oo. Na parang, tuloy ko ba? Apakan ko ba yung tawa? O let it simmer ba? So, ang nangyari, parang nag-autopilot ako pero nilagyan ko ng spaces. Kasi ayoko matapos yung tawa. Tapos, yun yung una kong naramdaman na hindi ko alam gagawin, pero masaya. Oo. Yung comedy high, no? Oo. Yun yung legit. Kaya pala na kumpara mo sa first time labasan. Kasi di ba pag first time ka tinigasan, tatawagin mo pa yung papa mo. Papa, ano to, papa? Papa, ano to? Naglulungag siya, papa. Papa, tigas, papa. Ano ito? Pero totoo yan. Ikaw, kailan yun?
Ako kay Leland. May Binpas din pala dito. Ito ba yun kanina? Hindi, doon pa tayo eh. Oo. Masyado. Vintas din yan. Oo. Sa'yo. Ako, siguro yung makukumpara ko dun sa ni Leland na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, yung nag-showtime, yung first time ko lumabas sa Funny One. Kasi hindi ko makontain yung, although nagkikil ako sa nakapag 1 hour special na ako nun, tapos nagkikil naman ako sa mga bar shows. Pero yung saya kasi iba expectation ko sa TV eh. Expectation ko, ano lang to, sige, i-power through ko lang to. Maganda lang yung kalabasan nito sa TV, okay na. Wag lang akong kabahan, wag lang makita ng mga tao na wala ako. Madiskaril ka na kasi, no? Kitang-kita ka sa TV pag kinabahan ka eh. Oo, iba kasi yung performance kapag may camera eh. Yung onting slight na gumanong ka na nag-isip ka, kita ka agad yun eh. Yung gumanon yung mata mo, ay, naku, hindi alam nito yung sasabihin niya. Pero Kung namumutla ka, kitang-kita eh. Diba yung body language mo talaga, kitang-kita. Ang hindi ko makakalimutan nung nangyari sa akin, nung binibitaw ko na yung mga joke ko, tumatawa talaga. Yung talaga genuine yung tawa ng tao. Tapos, sumisigaw pa sila. Kumagano, no? Hindi ko na-contain yung saya ko. Tumalon ako. Sabi ko, ang saya dito! May kita niyo sa YouTube. Parang Search ko mamaya. Hindi ko lang matandaan, pero sa utak ko, tumalon ako. Pero sinabi ko yung ang saya dito. Parang naalala ko yun. Kasi nasa ata kami nun, alam ko nasa Baguio kami nun, hindi ka kasama. Nag-show sa parang may something na magkakasama na kayo nun eh, importanteng laban yun. Nanonood kami nun nasa Baguio kami. Tapos, yun nga, kasama, parang pa-semis na ata yun, parang gano'n. Hindi, una pa lang yun. Una akong, doon ko na bitawan kasi yung mga sumunod, wala na kwenta. Talaga? Pero yun, nanonood kami nun. Pero yun kasi parang chinichill ka namin nun habang na. Ano feeling pag yung kasama nyo nasa TV? Yung unang beses? Iba, kinikilabutan ako nung nakapanood ko sila Nonong tsaka sila Rems. Kasi yun yung first talaga na prime time. Mainstream, no? Na mainstream, na makikita ka ng buong Pilipinas. Parang iba yung excitement mo pag napapanood mo sila. Kasi parang nandun yung putang ina mo. Galingan mo. Yung parang tangina nandiyan ka na, galingan mo. Yung ayaw mo siyang mag-fail kasi ito na yung pagkakataon para sa kanya na parang pinagdadasal mo siya sa utak mo na tangina. Yung dumating na. Kasasablay kasi sa atin bilang stand-up comedian, hindi mo rin masasabi minsan talagang kahit na ilang beses ka na nag-set, sumasablay ka pa rin di ba? So, nandun yung part na tangina pinagdadasal mo siya sa utak mo na tangina, wag kang sasablay, kaya mo ito ba? Hindi ka makakaramdam ng inggit. Yun ang hindi ko naramdaman nung napanood ko si Nonong at si Preps. Ang naramdaman ko, buti na lang sila yung nandiyan. Kasi nag-audition din ako nung season 1 eh. At di ako nakuha eh. Okay. So nung nakikita ko na yung ginagawa nila, parang sabi ko, putang ina, hindi ako ready para dito. Pero sana ready sila. Tsaka nandun din yung parang nire-represent yung Comedy Manila. Ganun. Parang kabaro mo siya. Yung parang ito, kaya kasama ko to, kadugo ko to, na nire-represent niya yung comedy natin, yung grupo, yung kung paano yung kumbaga binubuksan niya sa mga tao kung ano nga ba yung ginagawa natin. Parang, so nagiging proud ka. Nakapag-perform ka na ba sa TV? TV hindi pa. Kasi yung showtime dati, pandemic, 'di ba? Yung Laugh Laban na yan, sobrang bago pa na. First year yata namin lahat 'yun. Kasama ko sila Chan, Kumu yata yun, eh. Kumu. Ang plano daw dati, TV talaga 'yun. Pero since pandemic, stream na lang kasi hindi nga wala namang pagpa-performan talaga eh. So nag-Zoom na lang lahat. Technically, 'di ba? Parang mas na pinanganak yung stand-up career mo sa pandemic. Oo, so ikaw una nag-book sa akin eh.
ng show? Doon sa 1 hour ko na Zoom din. Oo, yung Bashers in Paradise. Tapos meron din sa'yo nung, di ba? Gummy Bears in Paradise. O kasi inumpisahan ni ano yun eh. G. Sa ni GB. Strangers in Paradise. Sa Paradise sa kanila. So, nilagyan na lang natin lahat ng in Paradise. Doon siya nag-start. Kasi talaga mafe-pressure ka rin nun eh. Pero maganda rin yung pressure na binibigay kasi ni GB nung mga panahon eh. Kasi parang bilang ikaw, magsisipag ka rin. Tsaka parang hindi mo rin kasi mag-gauge kung kung kaya ko na ba, ganon. So, siya yung magbibigay sa'yo na, sige, kayahin mo. Pero, nakaramdam ako ng naramdaman ko na spoiled kami nung pandemic. Yung mga naging comedian nung pandemic. Kasi alam ko kung gaano katagal bago ako makakuha ng show eh. Oo. So parang, nung kinuha mo na kami, parang sa isip ko, parang ang masyado tong mabilis. Ready ba tayo? Tatanong ko sila, Mark, si Olan pa yung isa na alam ko. Na open micer din dati. So ayun. Pero surreal yung moment kasi pag napatawa mo sila sa ticketed show nung unang beses, parang naramdaman mo na, oo nga, no? Deserve ko nga siguro to kasi tumatawa sila sa akin sa show eh. Kumbaga yung same people na napatawa ko, napatawa din ng headliner. So parang, medyo may validation kahit papaano. Meron bang, meron bang impact yang sa mindset ng mga bagong comedians ngayon, yung pagiging spoiled? Ako ramdam ko hanggang ngayon. Hindi ko lang, Kasi? na parang ang daling gumawa ng show, ang daling hindi ko sinasabing madali para sa lahat. Pero yung nakukuha mong reach na audience, ako sinasabi ko to sa ibang comedians din, parang, deserve ba to? Parang pinaghirapan ba natin to? O dahil sobrang ganda ng scene ngayon, kahit hindi pa masyadong, sabihin natin hindi pa masyadong mainstream, napapakinabangan ng lahat yung scene. Kaya ako nasasabing spoiled kami. Pero totoo yan, kasi parang nakita ko, nag-iiba yung mindset ngayon ng mga bagong comedians compared sa mga lumaki noong before pandemic. Parang mahati ngayon yung klase ng comedians before and after pandemic. Yung after pandemic, napapansin ko, parang hindi masyadong pinapahalagahan yung bookings. Kasi, yung iba nagka-cancel dahil may lakad. Tapos pagka masyado nilang gino-glorify yung ibang set. Kahit hindi nila masabi na pangit yung set ng kabataan. Oo. Kahit hindi naman, kahit konting tawa lang yung nakuha, sasabihin good set. Ganda. Oo. Ganda, oo. Parang nahihiya silang sabihin yung ganong klase. Tsaka parang James, pag-usapan din natin to dati. Parang ngayon, required kang tumawa pag kaibigan mo yung nagsiset. Talaga ba? Oo, parang minsan nga sinasabihan namin na parang try nyo lang maging serious pag nagsiset yung friend nyo para matulungan nyo rin, mabigyan siya ng proper reaction dun sa audience. O huwag nyo na lang panoorin. Oo, huwag nyo na lang panoorin. Ayoko nanonood ng Set ng iba? ng set ng iba unless nakikil na. Pagka kunyari nasa open mic ako, sa labas ako or sa green room ako tumatambay. Pero pag nakikita kong naririnig ko yung tawang malakas, papasok ako dun sa anong joke to? Ba't matawa yung mga tao? Kasi syempre, gusto mo na i-gauge yung, aside from natutuwa ka na nagkikil yung comedian. Natutuwa, gusto mo rin malaman ano yung tinatawanan nila. Bakit sila ganun? Oo, kasi ang hirap din kasing manood ng bumubombang comedian eh. Oo, sakit sa tiyan. Nararamdaman mo yun. Tsaka, ang hirap din kasi kunyari nakita mo siya, tapos after ng set niya, alam mo yung pakiramdam niya yung pag bumaba siya sa stage after ng bomba. Kaya parang, Mari, wait lang. Parang gusto mo siya, na, babawi ka rin. In a way na, alam mo yung pakiramdam niya eh. Alam mo rin yung pinagdadaanan ni corporate ngayon, dahil full-time comedian ka na pala. Gaano ka na katagal nag-open mic or nag-stand-up bago ka tumawid mag-full-time? Mag-full-time? Kung nag-start ako pandemic, 2020 yun, di ba? Start tayo open mic online.
Siguro, magsi 6 years na yata. Kung bibilangin ko that way. Kung hindi mo i-count yung pandemic, Yung totoo. yung totoo, Yung live. talaga. 2022 to 2025. Mag 4 years na. 4 years. 2 years pandemic kasi, 4 years live. So, parang ganun. Anong nag-inspire sa'yo na tumalon? Na full time. Oo. Kasi, ang dami ring bumubuyo. Nakikita ko rin yung mga karir ng iba na galing sa same industry na advertising. Na umalis para mag-pursue ng comedy. Sila Isa, sila Baus, actually sila Red Trend. Diba galing ahensya sila? Oo. So parang, gusto ko din i-take advantage yung scene ngayon. Kasi grabe yung scene ngayon Ang daming show, tapos napupuno. So sa akin, take advantage ko na to habang mainit. Kasi hindi mo alam ano pwede mangyari. So, pagka-talon ko doon, yun na, wala akong expectation. Ang dala ko lang savings. Pinlano mo talaga. Oo. Savings nga Kahit ilang buwan lang, ganyan. Pero kailangan mabook ako. So, ang puhunan ko talaga for first few months, weddings talaga. Wedding gigs. Either hosting, performance, corp gig din. Pero siguro 80% wedding gigs talaga. Gano'ng kadalas? Siguro starting January, may nabubook ako at least 2 per month. Okay na rin. Oo. So, kahit papaano, pambayad ng bills, hindi masyado na-touch yun lang naman ang goal mo sa first few months, di ba? Makapagbayad ka ng bills na hindi naubos savings mo. So, kasi pang emergency lang talaga yun. Magkasakit ako, wala na akong HMO. Wala na akong, kahit magsulat ako ng migraine, anong pake ng... Oo. Ngayon, tsaka ngayon, dapat magsipag ka kahit masakit ulo mo kasi wala kang sasalo sa'yo Mas kailangan... Hindi pa nga ngayon Mas nakatulong ba nung may ganyang klaseng pressure? Oo. Mas, mararamdaman mo kung gaano ka kasipag pala. Kasi hindi ka na sasakin senas Diba? Oo, tsaka depende yung kakainin mo sa magiging trabaho mo. Oo. Tangina papasok na pera dahil freelance ka na Oo. So, tangina kung medyo konti-konti lang yung hindi ka masyado kukulit. Pero kung meron ka sariling o kaya meron yung regular na trabaho, medyo ka pa niyan medyo maluwag ka pa sa paggastos niyan dahil may asahan ka ng titsenas tsaka katapusan. Pag may nagtatanong nga sa akin, tuwing kailan ka nag-show? Sabi ko, tuwing kailangan kong pera. Totoo. Totoo naman Oo. Di ba? May babayaran Oo. Pag malapit na yung due date, o kaya wala na akong pangsalo, sobrang importante talaga yung savings. Kasi yun din yung parang pinangawakan ko nung pandemic. Kasi nung pandemic talaga, kung wala ka talaga nun, talagang ako napakahirap ng buhay. Kung hindi pa nagkaroon ng mga Zoom na shows, talagang wala kang kikitain kung entertainer ka Mahirap ba ang corporate para sa'yo? Sa akin? Mas mahirap siya. Corporate gig Corporate gig? Okay. Corporate gig, oo naman. Sa mga hindi nakakalam ng term namin na corporate gig, yun yung pag inimbitahan kami sa mga kumpanya para mag-stand-up comedy sa mga Christmas party nila. Ayun ang tawag namin corporate gig. Kahit wedding yan, corporate gig pa rin yung tawag namin yan. Kasi corporate set or clean set yung ginagamit namin para universal sa lahat ng manonood. At available po kami. Yan. Available kami. Punta lang po kayo sa comedymanila.ph at mag-inquire lang kayo. May sasagot sa inyo dyan. Tignan yung testing nyo. Christmas party na yan. Ano ba kayo? Huwag nyo kami. Putang ina nyo. Napasok na natin Mahirap ba? Kasi nakikinig ako papunta dito sa Binpass. Dun sa podcast sila Victor. Yan ang topic nila corporate gigs. Mahirap ang corporate gig lagi. Kasi asahan mo na 90% to 95% hindi ka kilala at hindi rin familiar sa ginagawa mo. So, ang sa akin, dun pa lang mahirap na. Kasi malamang sa malamang ang nag-book sa'yo HR 'di ba?
na Siya require. lang yung nakaka... Or yung, Hindi sa'yo. or yung committee. Oo. Ano. Uy, okay si ganito. Ganyan. Pero yung, yung worst na corporate. Apo. Kasama ko si, veteran comedian din, Derf Febrado. Nung, siguro before siya umalis papuntang States, kinuha niya ako sa corporate gig. Kaming dalawa. Nag 45 minutes siya, ako 15 lang. 15 minutes. So, host nun si Papa Jack. So, inintroduce kami ni Papa Jack. Ito na, ang pinaka nakakatawang mga comedian sa balat ng lupa. Nasa intro. Totoo, nasa intro din, pare. Oo. Parang hindi ko alam kung makakatulong ba yun. Mas maganda kasi yung na lang, yung parang kung i-introduce ka nila, yung credentials mo na lang, hindi yung masyadong Hinahype. lubog, masyadong hinay. Oo. Kasi nandun na agad yung parang tangkina, sino ka ba? Oo. Tingnan nga natin. Tatawa ba yan sa mga kilala ko ng nakakatawa din? Oo, iambing ka na nila. Lalo na kung meron sa kanila yung kunyari may mga bangka dun sa office. Oo. Tangina, nakatingin na agad sa yan. Pinapatawa ko tong office na yun, ikaw naman. Parang gano'n. So, parang, Sabay nag-straight body lahat nung sinabi. Pinaka nakakatawang mga... Ano ba? So, medyo mahirap yung gano'n. Parang shit, paano mo babasagin yung... Ano nangyari nun? nakakatawa kasi, so, inintroduce kami ni Papa Jack, diba? Ito na, ang pinaka... Ito kaya ganyan si Papa Jack. Ito na! Pinahanahan to mga tanga! Lilang! So, sampa ako, pucha. First 3 minutes, walang nakikinig. Tapos sumigaw ako ng, gumanon ako. As in, Tapos nagulat yung nakapila sa buffet. So, dun sila natawa. So, dun ginawa kong parang puhunan ng set ko yung nangyaring. So, nagugulat ka na lang. Hindi, parang may nangyaring something na bigla akong nanggulat. Nakalimutan ko na yung set ko nun eh. Tapos, ang ginawa ko, since hindi naman sila nakikinig, pinatawa ko sila using observation dun sa environment. Kasi sayang naman kung hindi nila masulit yung 10 to 15 minutes na walang nakinig. Nahiya rin ako. So parang nag-crowd work ako. And then after 15 minutes, si Derf sampa siya. 45 minutes! 45 minutes siyang nag-set. Yung first 10 minutes, pinakinggan siya. After nung 10th minute, bumalik na lahat sa buffet. So parang ganun kahirap. So parang minsan kakausapin mo na lang yung mga nakikinig sa harap eh. Oo. Yun ang problema dun sa mga hindi alam yung stand-up comedy na style natin. Yung sinasabay tayo sa pagkuha ng pagkain o yung yung habang kumakain, hindi nila alam eh. So minsan wala rin silang idea kung saang slot talaga yung pinakamaganda. Kaya nga yun din madadala ng experience na sasabihin mo na beforehand, wag nyo kaming ilalagay sa dinner time. Oo. Lagay nyo kami bago or pagtapos na yung dinner. Mas maganda talaga tapos na. Yung bago kasi nagmamadali sila kumain eh. Nakatingin sa lechon. Oo, tangina yung gutom. Ang hirap din patawanin yung gutom eh. Lalo na pag party, ang pinunta lang naman ng mga empleyado din, Rapol, uminom, tsaka makipagtsikahan dun sa mga crush nilang poke ng ina nyo ha. Huwag ka ganyan, baka hindi ka kunin. Kahit na magkwentuhan kayo, bayad naman kami. Nakalimutan ko sinong comedian yung nagsabi sa raffle nun eh. Ikaw yata, James, o baka si Victor, Na ano? na yung raffle daw pang hostage daw ng empleyado ba yun? Oo. Si Victor. Oo. Kasi yun eh, kaya nga nilalagay yan sa huli. No? Tsaka yung pinaka, di ba, yung pinaka grand prize talagang sobrang huling. I-hype talaga nila yun eh. Oo, at mamaya, i-announce natin ang mananalo ng iPad, Casey. Lalo na yung mga TV, yan, yung mga Oo. Brand new rice cooker. Slow down muna, relax, at makipagtawanan. Trip mo ba yung ganitong road trip at good vibes? Tara na sa VinFast para matest drive nyo ang hottest EVs in town tulad ni Nonong at James. Visit www.vinfastauto.ph. That's vinfastauto.ph for more info and follow VinFast on Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms. Pero nakakatuwa, ngayon,
parang ngayon sa mga corporate, din parang, alam ko narinig ko sa yun James yung tungkol sa parang meron kang win rate. Yung parang hindi ka na masyadong meron ka nang hindi bumobomba o hindi ka na masyadong bumobomba. Parang doon mo rin makikita kung gaano ka nag-evolve bilang stand-up comedian na kahit na mahirap sa corporate, meron pa ring chance na talagang nakikil ka talaga. May makukuha at makukuha. Oo, every year mini-measure ko yung hit rate ko Ako din. Hanggang sa dumating na ako sa hit rate ko na 90%. Oo. Parang sa 10 corporate, isa lang ang bobomba. May mga ganun. Kasi talagang meron talaga Meron. Kasi ang pagbomba, hindi lang naman yun dahil sa material mo Kasi yung material mo, nasubukan ko na yun sa iba't ibang crowd, sa mga bars. Kaso, ang magde-determine kung nakakatawa ka, yung environment na kung paano nila sinet up yung buong venue. Oo, para sa'yo. Lalo na pakinggan ko doon kay Victor. Dito ko rin may kukunin ko rin na medyo spoiled na nga rin yung mga bagong comedians. Kasi ang comparison ng mindset ni Victor at saka ni Baus, doon binook sila doon sa Clearman. Magkaiba kasi ang venue nila sa amphitheater outside, open air. Sa amphitheater ng High Street. Si Victor, nagpe-prepare na siya ng mga gagawing crowd work kasi alam niya open air, sabi niya. In-expect niya na hindi lahat maririnig yung tawa at kung paano lang niya ipa-power through yung set. Pero ang ginawa ni Bax, tumawag sa kay Hani din, sinabi niya kay Del na pakausapin yung organizer na gawin indoor yung event. So, ginawa indoor yung event, nag-benefit naman sila. Pero, yun nga yung kaibahan ng mindset nung bago at luma na meron na silang power bumoses na kung paano igagawin yung stand-up. Kasi nga nailatag na natin yung mga prerequisites ng isang show para maging effective siya Pero yung mindset naman ni Victor, dahil nga aral siya sa ganong mga senaryo, yung parang soldier talaga. Sabak. Kunyari, isang taong galing sa World War II at isang galing sa isang soldier na ang experience lang niya ay NSTP. Parang ganon. So parang wala na siyang, yung taong yun, yung galing sa World War II, wala na siyang gusto niya sige, laban. Kahit anong mangyari. Yung isa, kaya niyang gawa ng paraan para maging favorable sa kanya. Pero pag nagawa mo yung pareho, parang ultimate performer pati ka na no? Oo, kasi parang tinatrato mo yun na something na, sige, challenge to. Oo. Pero klaseng fulfillment to kapag Grabe yun. Nightmare yun, yung mga ganong senaryo. Meron na ako dati, may tubig na gumaganon sa stage. Sa harap nyo? Sa harap, sa McKinley. Tapos hindi ko pinapansin. Tapos umuulan kasi, tapos may stage, may fountain, may ulan na ganon, may fountain, tapos nandito yung audience. Tapos kumakain sila. Gago! So, lahat ng pwedeng mangyaring masama. Nangyari. So, kailangan ko punahin yung tubig. Oo. Yun, kailangan doon ka magsisisimula. Yung isa sa mga nahirapan talaga ako. Corporate gig siya na sa Bataan. Tapos, Vespa event pa. Pucha, alam mo, ako nagbumotor di ba ako, tapos naka-Vespa pa ako. Parang sabi ko, shit, eto ata yung crowd para sa akin. Parang ganun. Dahil, siyempre, na siya parang baka pwedeng, kahit bumitaw ako ng tungkol sa motor, sila. Kasi lahat mo yan sa utak mo. Pucha, alam mo nangyari, nahirapan talaga ako. Sobrang nahirapan talaga ako. Hindi ko alam kung pagod ba sila kasi madaling araw, nakita na sila, nagkaroon pa sila ng tapos tanghali. So baka sinasabi ko na lang yun sa utak ko para lang yung sarili ko na okay lang yan, ganun. Kasi hindi mo naman bilang parang, sige, siguro tumagal na rin naman ako sa eksena.
hindi ko na rin masyadong dinadama yung pagbomba kasi alam ko naman na Part ng trabaho. part siya ng trabaho at meron ka rin talagang time para bumawi eh. Pero Pero araw-araw Pasko. hindi araw-araw Pasko. Kaya lang masakit para sa akin yun kasi dapat yun yung time na dapat nakakatawa. Kasi nga familiar ka dun Familiar ako dun eh. Tsaka parang itong mga kabaro ko itong mga to, nagbumotor din itong mga to eh. Kaso parang, ayun nga, hindi ko rin alam kung ano yung nangyari. Ang nangyari nun, pumunta ako sa shrine. Dun sa Bataan, yung malaking cross. Oo. Nagdasal ako. Hindi, totoo. Pumunta ako dun. Para man lang mawala yung nagpababa lang ako ng parang kasi nandun ka sa galing ka sa parang Warsaw. Alam mo yun? Ganado ka. May PTSD ka. Bumiyahe ka pa ng Bataan. Tapos yung lang pala mangyayari. So, medyo masakit para sa akin. Mahirap din kunin yung sweldo pero kailangan mo bayad ng bills eh. Sabi ng mga World War II veterans, putang ina mo kami binayoneta, ikaw bumombak lang. Oo nga, kung saan yun yung mga nilibing Oo, pumunta ako dun. Doon ako pumunta pero medyo gumaang din naman yung pakiramdam ko nun. So tinanggap ko na lang na talagang bomba. Bumawi ako, alam mo kung saan? Saan? Sa motor din. Yung nagkaroon ng gentleman's ride. Oo. Putya, kinakabahan ako noon kasi sabi ko, tangina, tungkol na naman sa motor. Baka pag nag-joke ako dito, sumablay na naman. Puta, nakabawi ako. Hindi ka na nag-joke tungkol sa motor. Hindi na ako nagtungkol ko. Nag-stick na lang ako sa set ko. Tangina, puta, hindi nakabawi pa. So, parang dahil doon, yung sabi ko nga na nagkakaroon ka ng pagbibilang doon sa mga win rate mo sa mga set mo. Ngayon, nabuboost din yung parang confidence mo dun sa mga corporate. Kasi ang hirap talaga pag sinabi mo corporate dati, tanggap mo na bobomba ka. Oo. Ngayon, hindi ako bobomba dito. Tangina, gagalingan ko palalo. Feeling ko pag mas matagal na sa stand-up, mas may pride na hindi bumomba sa corp kick. Hindi naman. O ganun rin. Kasi pag inisip mo yun, bubomba ka eh. Oo. Pag iniisip mo na, putya, okay na to, alam ko na to, pagdaanan ko na to. Hindi, huwag mo isipin na pagdaanan mo na lahat. Kasi Every gig, unique yan. Iba-iba. Kasi iniisip ko parang ako, alam ko na na tatanggapin mo na lang. Medyo manhead ka na. Yung may part ka na magiging manhead ka. Gagawin ko yung best ko, pero expect the worst. Parang ganun. Etong, mo ba? Kamusta yung bago mong podcast na walang Saya. Sobrang saya. Tinatawag akong ng mga... Rion Lim, bukod pa Rion Kim, mga Lilon Lim. Bakit saan ba nagsimula yun? Kasi may joke ako na nilabas right after i-post ko yung first episode ng podcast. So sabi ko, yung mga BBM supporter, alam kong BBM sila kasi lahat ng pangalan ko misspelled sa comments. Kahit kokopyahin mo na lang. So parang nagiging Lilon Lim, Raylan Lim, Liam, ganyan. So simula nakakuha na. Andun na yung pangalan mo eh. Kokopyahin mo na lang eh. So yun yung pinaka-essence nung joke na tangina, kokopyahin nyo na nga lang. Hindi nyo pa magawa. So nakakuha siya ng traction. And then, nag-upload ako ng first episode. Doon na nila ako, ang galing mo talaga, Lilon. Ganyan. Ang galing mo talaga, Raylan. Mga ganun. So, iba-iba na yung pangalan ko. Nakakabuo ka na ng community. Oo, malapit na siya Hindi ko alam kung mabilis yun, pero nabibilisan ako. Wala pang 10 episodes, malapit na mag 1K sa Facebook. So, tinatrabaho ko siya, active lagi, ganyan. Bumabati din kami sa episode ng mga tao. Kung ano ginagawa niyo sa Ulpa. Hindi naman talaga eh. Blueprint eh. Oo. Kasi kung ano yung gumagana, syempre, talaga yung Oo. mag-insert ng Sarili mong identity. Kahit sa atin, di ba, pag may mga bagong segment, nagkakaroon siya ng, ito gumagana, auto hindi. Ito magana, dito hindi. Parang, pinapattern lang din namin sa pag-open mic. Totoo, tama. Tapos natutuwa ako kasi medyo kumakagat sa mga messages ko yung mga guest. Ako lang nagme-message eh. Mini-message ko lang sa Instagram. So, gulat ako, nagre-reply sila. So, hindi sila masyadong ginagawa. Baka. Parang sa isip-isip ko, okay, pumapayag pala kayo sa mga ganyan-ganyan. Kasi,
ang nasa utak ko, first guest ko sa podcast, yung mga kilala ko lang eh. Oo. Pero ngayon, kahit sino na eh, minamessage ko nga sila Drake eh. Baka Malay mo, diba? mag-reply. Di ba, baka taga-Pasay lang yun. Drake Drake, Pasay. Drake Peñalosa. May dali pang longganisa, no? Drake. Si Drake. Hindi na pala si Drake. Yung podcast mo na walang edit-edit. Bakit walang edit-edit? Tamad ka lang ba mag-edit? O concept yun na... Double meaning siya eh. Kasi, nung nagpa-podcast ako, Zoom lang ako dati, ulit lilandlim. Parang hindi talaga ako nag-edit. As in, maririnig mo sa middle ng episode, wait lang, magpapalit lang kami ng link ng Zoom kasi 30 minutes na. Oo. So, dinidikit ko lang, yun na yun. So, yung walang edit-edit, ibig sabihin din unfiltered, di ba? Oo. So, parang wala, kahit ano, pwede pag-usapan, walang edit-edit, may masabi ka, yun na yun. So, double meaning siya, na walang edit-edit. Kung may i-edit ka sa buhay mo, Po, Leland, Ito, ano siya sa likod? Yun ang tanong mo. sino si Leland sa likod ng panga? Kung may gusto kang edit sa buhay mo, putang ina. Grabe yun, James, ano ang gusto mong tanggalin o i-modify? Siguro magsa-stand up ako na mas maaga. Gaano kaaga? Siguro mga 22, ganyan, 21. Ganon kaaga siguro. Parang ako, gusto ko rin ganon. Sana nag-stand up ako ng college pa lang. Kasi hindi dahil sa gusto kong sumikat kaagad or something. Iba kasi yung, iba yung naging dulot ng confidence sa sarili ko. Na naging wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Yung nabawasan yung insecurity ko dahil sa stand-up. Yun yung gusto ko. Kasi, nung college ako, pangit ako eh. Talagang, hindi, yung... Tangina, dito lang sa episode na to umiyak si James Karaan. Tangina nyo, sa lahat ng mga nagsabing pangit siya, good job. Ano pangalan? ano pangalan? Puray mo. Ang dami kasi sa akin. Ayun o. Romantic sa akin eh. Tangina nyo, ano kayo ngayon? Tangina, sana kinagat kayo ng asong binigay niya. Tangina nyo. Alam na ba, hindi kayo nakakasakit? Tangina nyo. Ano na ngayon? Ano kayo ngayon? Putang ina nyo. Pero, yung bigay sa akin ng stand-up, Yan o, tangina nyo ha. ano siya eh, Oh. yung talagang nabawi niyo yung, gusto mo, yung, ikurong yung taon ng edad mo. Para lang masabi na, ito talaga ako. Ikaw, dahil ba, anong purpose mo kung bakit gusto mong mas maaga? Kasi gusto ko dati, before mag-stand up, gusto ko maging creative director sa advertising. Gusto ko maging, alam mo yon, medyo sikat sa advertising world. Siyempre, kasi meron. Cool. Oo, yun. Ang cool naman ni Direk. Tapos, nag-stand up siya. Tapos puta, alam mo yun, syempre umakit ka ng ladder ng corporate, diba? Parang nararamdaman mo, hindi siya ganun kasaya pala. Parang empty yung mga titles na nakukuha mo. Wala naman may pake. Tayo-tayo lang rin nagbobolahan dito. So parang sa akin, dapat pala nag-stand up ako mas maaga para hindi ko na naranasan yun. Na parang kung dito ko na lang binuhos yung at least 5 more years nung starting 21, baka mas masaya. Hindi ko hinabol yung kinikita mo sa corporate. Totoo naman. Diba? Dahil nung ako nung time na may day job pa ako, nung kumukusbong tong career ko, gumagaling ako sa stand-up. Parang pointless na rin na ma-promote eh. Diba? Kung magpa-promote eh. Kasi mababawasan yung oras mo sa stand-up. Dito yung mas masaya eh. Ba't mo aalisin yung oras na mas masaya ka para lang kumita ng mas malaking pera? Kung pwede ka rin kumita ng pera, habang sumasaya mo. Ganda. Ganda, diba? Actually, Ganda nga rin ang pagkakatanong ko sa'yo eh. Ako yung umiyak. Hindi ko nagawa ni Tito Boy yun.
James Karan, umiyak Sa sarili niyang tanong. Pero ako din parang mas gusto ko yung pakiramdam na meron akong bagong 5 minutes na joke. Kesa sa nagkaroon ako ng panibagong, hindi naman baka yung panibagong trabaho. Iba yun. Pero pag sinabi mo na meron akong panibagong 5 minutes na joke, kasi hindi namamatay yun eh. Forever mo na yun. Sabi nga nung nag-usap tayo kahapon na sa episode natin na ang tawag ni Rico J. Puno sa mga dati niyang kanta ay anthem. Kasi di ba pagka meron kang may bago kang joke, itatabi mo yun, magagasgas, mananawa ka, itatabi mo ulit yun. Balang araw, kukunin mo ulit yun, sasalpak mo na naman. Lalaki pa siya. So parang yung mga kine-create mong joke, hindi siya namamatay, nasa sayo lang siya. So parang magiging kasama yun sa legacy mo na nakatatak na siya sa'yo. Tsaka pag tinabi mo siya tas ginamit mo siya after a couple of years, mas maganda na siya kasi mas magaling ka na eh. Iba na yung perspective. Oo. Actually ngayon, putang may mga joke ako na napapagana ko siya, yung hindi ko siya mapagana noon. Pero ngayon, nakukonek ko siya, ganun. Sabi nga ni Victor kasi nga, naging mas, kumaga parang bumalik ka na, nag-mature ka na. So, mas napapagana mo na siya. Na mas nakita mo pa siya yung mga ibang angulo para mas mapagana. Eto, last na lang. Dahil ikaw, meron kang segment sa Walang Edit. Yan. Na... Salamat, James. Pinapakinggan mo ha. Ha? Salamat. Hindi, ginis mo ako kaya alam. Okay. Nung sa segment mo na unfiltered takes, di ba? Meron ka bang unfiltered take? Kung mag-iisip ka muna, ako muna. Sige. Feeling ko, ang may gusto lang ng demokrasya, yung mga nasa baba. Kung ikaw ang nasa taas at ikaw ang namumuno, mas gusto mo diktador eh. Kasi ayaw mo ng marami mong boses. Di ba nakakainis din yun kahit sa group project lang eh. Di ba? Kahit gusto mong pakinggan lahat, pero ang daming lahat kayo strong opinions, lahat. Wala kayong matatapos eh. Kung diktador na lang to, hindi ko ano yung gusto ng isa, hindi lahat yung masusunod. Pero ang may gusto lang talaga ng demokrasya, yung walang kapangyarihan. Kasi lugi sila eh. Lugi sila kasi gusto rin nilang maging nasa taas. Pag sila nila sa taas, pakiramdam ko ayaw na nila demokrasya. Totoo. Yun ang aking siguro na ko yan eh, na-obserbahan ko yan sa Comedy Manila. Talaga? Oo, kasi kunyari, ang daming bumuboses. Minsan, wala kaming nagagawa kapag masyadong maraming kontra. Yung instead na sabihin mo na lang na gawin na lang natin. Gawin na lang. Tingnan na lang natin kung mag-work. Pag di nag-work, di tsaka tayo mag-backtrack. Tama. Pero yung concept pa lang siya tapos ang dami ng kahit sa advertising, di ba? Oo. Pucha. Kung ang daming mong say na hindi mag-work, bakit? Paano nyo nalaman hindi mag-work? Ganyan. Anong proof? Oo. Hindi umabante. So, feeling ko talaga pagka ang may gusto lang talaga ng demokrasya, yung mga walang power. Ay, hirap. Yes. Hindi ko naman sinasabi may hirap. Sorry. Pero yung mga poor. Sa libliban. Sa laylayan. Laylayan ba libliban? Bobo. Sorry. Sa probinsya lang. Meron ka talaga sa mga Tagawan. Wala. Grabe, wala. Parang dyan naman nag-work yung cool bands, parang feeling ko sa rin. Kasi pag nagkaroon ng idea yung isa, Suporta. Kailangan. suporta sakay lang. Sakay natin. Kung saan siya pumunta, di sige lang. Tapos, ang maganda lang kasi nagkakaroon ng consultation. So, kung sino yung, pwedeng magkaroon ng idea, nagkakaroon siya ng snowball. Para... Minsan kasi pag lahat kayo masyadong strong, lahat kayo gustong masunod, noon walang nasusunod eh. Yung pagka lahat kayo ganun. Tsaka wala rin kasing maling opinion eh. So, parang, kung malalaban mo siya, di pareho kayo naglalaban. So, anong susunod? Kaya dapat pumili kayo sino masusunod.
tama si James, dapat dictatorship talaga. Tama. Tsaka maganda rin talaga. Martial law it is. Pero kita mo naman din sa ayoko na dagdagan. O ikaw, meron ka ba unfiltered take? Sige, silinan mo na. Sige, ako muna. Oo. Since political din. Meron sa sa Bengal and Somalia ba yun? Sa Southeast yata. Yung tradition nila, every 4 years, pinapatay nila yung king nila. Every? 4 years. Pinapatay nila yung king nila para palitan. Sana gawin natin yun dito. Kasi, pag pinatay mo yung king mo, wala siyang corrupt mindset eh. Kung gusto niya maging corrupt, hindi niya na mapapakinabangan kasi mamamatay na siya in 4 years. So, yung gusto lang mag-king or mag-president, yung may true passion sa service, sa public service. So, masyado namang maikli yan, 4 years na yan. 6 years. Puta na, para kang nasa death row. Oo. Hindi, kung gusto mo talaga mag-presidente, sige, mamamatay ka. Maganda yan. Kasi tsaka walang loyalty sa previous. Oo. Service lang. Mahirap kasi yung gusto mong mag-progress, pero mayroon pa rin buhay pa yung nakaraan. So, gusto niyang siya pa rin masunod. Di ba? Parang hindi pa siya tapos sa power. True to life no? Parang tapos na kaagad yung power. Or kahit hindi naman kailangan patayin Basta, tapos na. Hindi na pwede bumalik. Bakit tayo sinahan ito? Sino? Ito si Kuya sa Dito yun. Ito yun, meron siyang masasagi. Tumitingin siya. Baka namukhaan kayo. Ikaw meron ka bang Sige. unfiltered? Sa akin, walang loyal na politician sa mga tao. Wala silang loyal sa mismong sambayanan. Wala. Kahit sino? Meron lang, kahit sino, meron lang silang sariling agenda, meron lang silang sariling, loyal lang sila sa sarili nila dahil meron silang gustong mangyari para sa sarili nila. Yun, para sa akin. Kasi ilang taon na tayong may corrupt, ilang taon na rin tayo. Yung sistema hindi na babago kasi, kumbaga sila pa rin ang yun nandyan. Oo, gusto lang nilang ma-prolong yung power nila. Tsaka mayroon silang tinatawag parang nakakalimutan ko yung word May word dun yung parang samahan ng mga masasamang tao, parang ganun, Circle of evil. Hindi. Hitler Circle. Hindi. Parang parang echo chamber. Nasa sistema ka, parang ganun parang ano ba nga yun? System of a down. Parang may ganun lang, ang gobyerno ay ganun siya. Yung, kung ikaw ay magiging mabait, hindi ka nila hayaang maging mabait. Oo. Iko-consume ka nila. Para kang, parang yung meme na yung nasa meeting room sila, tapos nag-suggest ng maganda yung isa, tinapon nila sa building. Ganun ang nangyayari palagi sa Pilipinas. Kaya, nakakalungkot kasi mawawalan ka talaga ng pag-asa na magbabago yung buhay natin. Kaya isabuhay mo na lang yung gusto mo. Kumbaga parang kung habat na angat na bubuhay ka sa Pilipinas, gawin mo kung ano yung gusto mo kasi wala rin naman pakialam yung mga politiko sa'yo. Oo, ang safety parang lumalabas, ang safety mo ay nasa kamay mo. Kaya bumili ka ng BF6. Oo, dahil safety first dito sa BF6. Lahat ng safety features nandito na dahil ang BF6 ay smooth and durable performance for every journey. Yan, maraming salamat, Binfast. Thank you, sa pagpaparam ng kotse sa amin dito sa BF6 at maraming salamat din Rion Kim. Salamat, James. Sudahan. So, thank you, James and Nono. Promote mo naman ng podcast mo at social media mo. Hello, may podcast po ako, walang edit. Yung camera mo. Ito pala yung camera. Ito pala, hindi ako tumitingin. Walang edit with Leland. Search na lang sa Spotify. Consistent na sa top 50 to top 60 kami. Wow. Oo, maraming salamat. Cool Pals, Pepe,
Pepepepem. Thank you sa... Bisaya ka dun ha. Nabisaya man ako. Ng mga kuspas na dyan sa mga probinsya. Siyempre. Yan ang malakas sa amin. Pro Bisaya kami dyan. Talagang kami, ang puso namin talaga nandyan na Bisaya. Pag naggawa nga kami ng tournament ng Tagalog versus Bisaya, nanalo ang Bisaya. Pucha kahit Manny Pacquiao lang. Dahil ang mga gusali sa amin, kilalaki. Ayan, maraming salamat, Leland. Salamat, James and Nonong. Thank you. Stand-up shows din pala. comedymanila.page/shows. Nandun po lahat ng shows namin. Yun lang. At so, panoorin nyo ulit itong episode na to. Tapusin ninyo para magkaroon pa to ng next episode at abangan natin kung sino ang susunod nating guest. Dito lang yan sa Fast Lane with Big Pass. Leland, makakababa ka na. Yan pala yun. Baba! Sulit ang kulitan, bitin sa tawanan. Catch the latest episodes on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. Dito lang sa Fast Lane with Bin Fast.